Huwag magmalinis, linisin ang kalooban. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 23 to 26, and I read it for you. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. It is these you ought to have practiced without neglecting the others. You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup, so that the outside also may become clean. Meron pong mga bagay na napakadaling linisin dahil nakikita po natin ang dumi. Kapag marumi ang damit, nilalabhan po natin ito. Kapag marumi ang sahig, winawalisan natin. Kapag marumi ang baso o plato, hinuhugasan natin. Pero may isang uri ng dumi na hindi nakikita ng mata, ang dumi ng puso. Minsan, mas inaalala natin kung papaano tayo nakikita ng ibang tao kaysa kung ano talaga ang laman ng ating kalooban. Maari tayong magmukhang mabait, magalang, relihiyoso at maayos sa panlabas, pero sa loob ay may galit, inggit, kayabangan, sama ng loob o kawalan ng malasakit. Ito mismo ang tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Pinagsabihan niya ang mga Pariseo dahil masyado silang nakatuon sa mga panlabas na bagay. Ngunit napapabayaan nila ang mas mahalagang bagay, kagaya po ng katarungan, awa at katapatan. Sinabi ni Jesus, linisin mo muna ang loob ng baso at pinggan at magiging malinis din ang labas. Mahalaga ang panlabas sa kabutihan. Ang problema ay kapag panlabas lamang ang ating kabutihan. Maaari tayong magsimba, magdasal, magbigay ng donasyon o gumawa ng mabuti, pero kung ang puso natin ay puno naman ng galit, paninira, inggit o pagmamataas, kailangan natin itanong, ano ba talaga ang nililinis ko? Ang buhay ko o ang imahe ko? Dahil may pagkakaiba ang magmalinis at maglinis ng kalooban. Ang magmalinis ay ang pagtatago ng ating dumi para hindi makita ng iba. Ang paglilinis ng kalooban ay ang pagkilala sa ating kahinaan at pagpayag na baguhin tayo ng Diyos. Minsan gusto nating baguhin ng Diyos ang ibang tao. Lord, baguhin mo siya. Ang sama ng ugali niya. Pero bihira nating sabihin, Lord, baguhin mo muna ako. Baka ang kailangan nating linisin ngayon ay hindi ang ugali ng ibang tao, kundi ang sarili nating puso. Linisin ang galit, inggit, pagmamataas, sama ng loob. Linisin ang mga intensyon na hindi tama. Kung bubuksan ni Jesus ang puso ko ngayon, ano kaya ang makikita niya? Hindi po mahalaga kung gaano tayo kalinis sa paningin ng tao kung marumi naman ang ating kalooban sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magmalinis. Hayaan nating linisin tayo ng Diyos dahil ang tunay na kabanalan ay hindi ang pagmumukhang malinis, kundi ang pagkakaroon ng pusong malinis at tapat sa harapan niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming puso. Alisin mo ang galit, inggit, pagmamataas at anumang hindi kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo kaming maging tunay, mapagpakumbaba at may pusong puno ng awa at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.